mga maling pag-usawa, maling puro-puro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two World Trade Center. 5 beses na sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapasalat ng mga propeta, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga pamilya at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa atin pong mga panauhin na hindi pa mga Muslim, magandang araw sa inyong lahat. At sa lahat naman po ng mga Muslim, ang ating pangdaigdigang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doon po sa napakagandang katanungan na kung ano ang paniniwala naming mga Muslim hinggil kay Hesukristo, napakagandang katanungan po yan at dalangin ko sa Allah na ang nagpadala ng katanungan na yan ay gabayan ng Allah at matunghayan niya ang matuwid na landas. Mga mahal na tagapakinig, napakahalaga na mabigyan niya ng pansin dahil hindi po lingid sa kaalaman ng mga kababayan nating hindi mga Muslim. Ito po ay malaking problema sa inyo sa kasalukuyan. Bakit po? Hindi natin ikinakaila. May nagsasabi sa mga hindi Muslim na si Jesus ay Diyos, anak ng Diyos, o tao. Na nagtataka po, ako, naiisa lang naman ang kanilang mga batayan. Sa totoo lang po, nagpapasalamat ako sa aklat ng mathematics. Buong mundo, pinag-isa niya ang mga tao. Anumang lahi, kulay, lingwahe ng mga tao sa buong mundo, tanungin mo tungkol sa mathematics, 100 divide 2, isang sagot lahat. Pero nagtataka ako po sa mga hindi mga Muslim, iisa ang batayang aklat pero hindi sila magkaintindihan, lalong-lalo na ang pagdating kay Hesukristo. Ulitin ko, may nagsabing siya Diyos, anak ng Diyos o tao. Pero mga mahal na tagapakinig, wala po kayong kamalay-malay, nasa Islam po ang kasagutan yan. Sa paanong paraan? Kapag malaman po ninyo ang apat na klase na nilikha ng Allah na tao sa iba't ibang pamamaraan, ito lamang po ang solusyon niyan. Kaya ito ang ibibigay ko sa inyong paliwanag para lubusan nating makilala at mailagay natin si Hesukristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Una, mga mahal na tagapakinig, ang Allah, naglikha siya ng apat na tao sa iba't ibang pamamaraan para ipakita niya kung ano siya kadakila. At dito natin malalaman kung sino si Jesus. Una, na nilikha ng tao ng Allah ay si Adan. Si Adan ay nilikha ng Allah mula sa lupa. Mula sa clay. Wala siyang nanay at tatay. Tatandaan natin yan. Wala siyang nanay at tatay. Pangalawang nilikha ng Allah na tao ay si Eva. Galing sa tadyang ni Adan. Kung si Adan ay walang nanay, walang tatay, si Eva galing sa lalaki, walang nanay. Ang pangatlong tao na nilikha ng Allah, nagsiping na si Adan at si Eva, mula sa egg cell ni Eva at sperm cell ni Adan, lumabas na ang kan ni Adan. Kasama po tayong mga tao. Tayo na ay may nanay, may tatay. Tayo po ang kabaliktaran ni Adan. Tayo ay may nanay, may tatay. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Si Eva galing sa tadyang ni Adan, walang nanay. Naglikha ang Allah ng isang espiritu, ininagay sa sinapupunan ng isang birhing babae, at isinilang ni Maria si Jesus na may nanay, walang tatay. Mga mahal na tagapakinig, hindi nangangahulugan na isinilang ni Maria si Jesus na may nanay, walang tatay ay gagawing Diyos. Dahil kung si Jesus ay may nanay, walang tatay, gagawing Diyos, bakit si Adan ay hindi ginawang Diyos na wala siyang nanay at tatay? Si Jesus ay may nanay, walang tatay, ginawa naman ng iba na anak ng Diyos. Si Eva, galing sa tadyang na lalaki, walang nanay, bakit hindi ginawang anak ng Diyos? Ang katotohanan po, mga mahal na tagapakinig, sa apat na ito na nilikha ng Allah, mas kakaiba pa nga ang pagkalika kay Adan at kay Eva. Bakit po? Hindi sila dumaan sa sinapupunan, hindi dumaan sa pagkabata. Malaki na sila. Si Jesus at tayong mga tao, napakaliit ng pagkakaiba. Ako, tayong lahat, pinaglihi ng ating magulang. Pinaglihi din si Jesus ni Birhen Maria. Ako, 9 na buwan sa sinupunan ng aking nanay, 9 na buwan din si Jesus sa sinupunan ni Maria. Pagsilang sa akin ng nanay ko, hindi cesarean ang nanay ko, kaya ang dinaanan ko ay puwerta ng nanay ko.
Natitiyak ko rin po, mga mahal na tagapakinig, si Jesus nung isilang ni Maria ay hindi cesarean. Kaya saan dumaan si Jesus? Sa sinapupunan din ni Birhen Maria. So anong pagkaiba sa atin? Nung lumabas ako sa sinapupunan ng aking nanay, umiiyak, natutulog, dumididi. Si Jesus paglabas sa sinapupunan ni Maria, umiiyak, dumididi, natutulog. Ang kaibahan lang natin kay Jesus ay maliit. Mayroon siyang nanay na walang tatay, tayo ay may nanay, may tatay. Yan ho ang katotohanan. Kaya, mga mahal na tagapakinig, napakaliwanag sa amin pagdating kay Hesukristo. Ngayon naman po, ipagpatuloy natin para lubusang maunawaan ng ating mga tagapakinig kung sino si Jesus sa Islam. Si Jesus ay anak ni Maria, sugo ng Allah. Ang katotohanan pa yan, mga mahal na tagapakinig, nagtataka nga ako sa mga ngaral na hindi mga Muslim. Very well known sa kanila yung isang talata sa Bible na madalas banggitin ng mga ngaral na Jesus Christ sent only to the lost sheep of Israel. So napakaliwanag pala na si Jesus ipinadala lamang sa naligaw ng tupa ng Israel. Sa madaling sabi po, mga mahal na tagapakinig, si Jesus pala hindi pinadala sa Amerika para sa naligaw na Amerikano. Lalong hindi rin siya pinadala sa China para sa naligaw na Chinese. At mas lalong hindi si Jesus pinadala sa Pilipinas para sa naligaw na Pilipino. Dahil siya ay pinadala lamang sa naliligaw ng tupa ng Israel. Ibig sabihin, hindi alam ni Jesus ang Cavite, hindi niya alam ang Maynila, mas lalong hindi niya alam ang Bicol. Dahil hindi siya dito pinadala. Pinadala lamang siya sa angka ng Israel. At alam niyo po ba, mga mahal na tagapakinig, sa aral ng Islam, nung dumating si Jesus na pinadala na siya ng Allah sa angka ng Israel, dalawa lamang ang claim kay Jesus Christ. According kay Jesus Christ, nung pagdating niya sa mga Hudyo, sabi niya, ako'y sugo ng Allah. Anong sabi ng mga Hudyo? Impostor ka, sinungaling ka. Hindi po siya tinanggap. Nung panahon na yan, kapag ikaw ay impostor, sinungaling at kriminal doon sa lugar ng mga Hudyo, ikaw ay papatayin. Ikaw ay papatayin sa krus. Ngunit mga mahal na tagapakinig, sa panahon ni Jesus, ang pagpatay doon ay pagpatay sa krus, pero yan ay nakatali, nakabayubay sa krus. Dahil sa propeta si Jesus, nagpakita po siya ng kababalaghan para ipakita niya, patunayan niya sa mga tao, sa mga Hudyo, na siya'y sugo ng Allah. Ang ginawa ni Jesus ay dumakot siya ng kapirasong putik, ginawa niya itong ibon, hinipan niya at lumipad. Nasasaad po yan dito sa amin sa banal na Quran. Gusto lamang patunayan ni Hesukristo na siya'y sugo. Ngunit sa kabila ng pagpapamalas niya ng mga kababalagan sa pahintulot ng Allah, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Ang utos sa kanya siya'y patayin, dakpin at patayin sa krus. Doon na po si Jesus muling nagpakita ng mga kababalaghan tulad ng nagbuhay siya ng patay, nagpagaling ng kitungin, nagpadilat ng bulag at nagpalakad ng lumpo. Ngunit laging binabanggit ni Jesus na hindi iyong ganyang kanya, bagko sa pahintulot ng Allah na nagsugo sa kanya. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga Hudyo at itutuloy ang paghuli sa kanya para siya patayin. Dito po sa banal na Quran, sa tafsir ni Ibn Kathir, mababasa dito na ayon sa paliwanag ni Ibn Kathir, inipon ni Jesus Christ ang 12 disipulos niya. Kung tawagin sa Arabic ang disipulos niya, Hawariyun. Nung naipon na ni Jesus Christ sa loob ng bahay ang kanyang 12 disipulos, tinanong ni Jesus Christ, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya at pinagdikit niya ang daliri niya? Magsasama kami sa kabilang buhay. Ang tumaas po ng kamay yung pinakabatang disipulos. Nagulat si Jesus, bakit sa dinami, sa 12 disipulos niya, yung pinakabatang disipulos ang tumataas ang kamay. Kaya 3 times na inulit ni Jesus Christ, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa kabilang buhay sa paraiso? Pinagdikit niya ulit ang kamay niya. Sa pangatlong pagkakataon, yun pa rin ang tumataas ang kamay yung pinakabatang disipulos. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw yun. Pinatunayan po ng Allah sa banal na Quran, sabi ng Allah, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Sa pinakamalapit po na kahulugan sa Tagalog, sabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus at hindi na ipako sa krus. Ang mukha ni Jesus pinamukha sa batang disipulos at ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah. Ang Allah ay naglikha ng 7 bahagdan ng kalangitan. Nandun niya yung si Jesus sa second heaven, buhay. Kaya naman po mga mahal na tagapakinig, sa lahat ng mga propeta, mula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them, si Jesus lamang po ang muling babalik dahil hindi pa po siya namamatay. Babalik siya para patunay na hindi siya namatay.
Mga mahal na tagapakinig, hindi na po babalik si Abraham, si Solomon, maging si Propeta Muhammad. 6 feet below the ground na po sila. Si Jesus lamang ang babalik dahil buhay siya. Mga mahal na tagapakinig, huwag po kayong maniniwala na may taong namamatay at may kakayahang bumalik. Dahil kung may namamatay at may kakayahang bumalik, solve na sana ang kaso ni Ninoy Aquino at ni Nida Blanca. Alam natin lahat dito sa bansang Pilipinas, maraming babae ang nilapastangan, ginahasa, pinatay. Bakit ang mga gumawa ng krimen na yan hanggang ngayon ay nasa kulungan pa? Kung nakakabalik ang patay, bakit hindi sinakal nung mga biktima ang nang biktima sa kanila? So yan po ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus Christ, na siya'y anak ni Maria, sugo siya ng Allah. At alam niyo po ba mga mahal na tagapakinig, sa tuwi-tuwi ng mga ngaral si Jesus nung kanyang kapanahunan, na pinatunayan ng Allah sa banal na Quran, binanggit ng Allah sa Quran, na kapag si Jesus ay nangangaral, ang sabi ni Jesus Christ, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hada siratul mustaqim. Sa pinakamalapit na kahulugan sa ating lingwahe, binanggit ng Allah di sa banal na Quran na kapag nangaral si Jesus, ang sabi ni Jesus, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin siya nag-iisa. Ito ang matuwid na landas. Yan lang ang aking gustong isagot doon sa inyong katanungan. At sana po doon sa nagtanong ay makatulong yung aking kasagutan. At dalangin ko sa Allah na sa pamamagitan ng inyong pagtanong, ito ang gawin niyang paraan na mabuksan ang iyong puso't isipan at matunghayan niyo ang pananampalatayang Islam na pananampalataya na isinabuhay ng mga propeta. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين.